Dapat alam mo sinisimulan niyo ng magkaroon ng panawagan na magkaroon ng, mandatory drug test. Ito kung ako kay Bato, ito ang sasabihin ko, it's really about time na managot na magkaroon ang mga opisyal natin ng, obligasyon na ipakita sa taong bayan na sila ay fit to work. Pag-usapan natin ito. Ordinaryong manggagawa, kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, tanggal ka sa trabaho, di ba? Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan. So ito obviously, ang gusto niya, yung ordinaryong tao, pagka hindi pumasok, tinatanggal. So obviously, this is in preparation for BP Sara's impeachment. Kasi mababawasan. Gusto nilang ipatanggal si Bato. Kaya irereklamo nila sa ethics. Okay? O suspindihin. Hindi ko alam kung anong trip nitong mga ito. No? Pero alam naman natin ang gusto nitong mga to. So para sa kanila, dapat kung ano yung ina-apply natin sa mga ordinaryo mamamayan, yun din ang i-apply natin sa mga senador. Kasi nga, kung hindi ka pumapasok, tatanggalin ka. Bakit? Pag senador ka, pwede ka hindi pumasok, tatanggalin ka. Kung ganyan ang argumento nyo, dapat itong sasabihin nga ni Bato, mandatory drug test. Kasi kung ikaw ay ordinaryong empleyado at addict ka, di ba tatanggalin ka? Isipin mo, driver ka ng truck, addict ka. Driver ka ng bus, addict ka. Manager ka ng isang kumpanya, pumapasok ka addict, nagngingiwi ka. Di ba dapat tanggalin ka? Tama or tama-tama? Kasi hindi natin pwedeng sundan yung argumento mong yun. Kasi kung susundan natin yan, di dapat magkaroon din tayo ng mandatory drug test. Sasabihin niyo wala sa batas. Wala din sa batas yan eh. Nagagawa naman niya trabaho niya eh. Sa katunayan nga, maraming senador. Absent ng absent eh. Maraming congressman, absent ng absent. Bakit? Pumapasok ba si Romualdez ngayon? O bihira rin makapasok? Kung i-apply nyo doon sa Speaker of the House, i-apply nyo sa Presidente, pwede. Patas. Gusto nyo patas, di ba? Tulad ng isang senador. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ang pinangsisweldo sa kanila. Ayun. Tama ka dyan. Sasangayon ako dyan. Panawagan nyo rin. Kung kaya nyo ipanawagan kay Bato, ipanawagan nyo rin sa Presidente. Ipanawagan nyo rin kay Tambi. Pasok din siya. Drug test din. Si Bongbong. Si Marcos din. Si Sandro. Panawagan nyo rin drug test. Dapat mas mataas ang standard. Kasi tatay mo, Presidente. Pinsan mo, Speaker of the House. Ex-Speaker of the House. Yung anak, Congressman din. Pero siyempre, alam ko, hindi kayo papayag. Hindi nyo papanawagan yun. Bakit? Eh, siyempre, alam naman natin, kain. Pare-parehas kayo dyan eh. Kain suka kayo eh. Ano na? Mayroon ba rekomendasyon ng Ano ba? grupo kung anong dapat gawin o ipato na parusa para kay De La Rosa? Siyempre, pinapasaubaya nila no, sa Senate Ethics Committee, ano ba yung pwedeng maging sanction, ano yung pwedeng kaparusahan kay Senator De La Rosa sa patuloy niyang pag-a-absent, kaya nga na sinabi ko, simula pa noong November. Pero, nung tinanong si Professor Magno, ano yung tingin nila na pwedeng maging parusa, isa is yung suspindihin yung pagtanggap niya ng sweldo no, habang hindi nga siya nagpapakita sa Senado at hindi niya na-perform yung kanyang function. At isa pa, ay pwede rin daw sanang suspindihin yung operasyon nung kanyang buong opisina. Ang Yan. sabi ni Professor Magno, hindi raw dapat kinukonsinti ng Senado ang matagal ng pag-a-absent ng kahit sinong senador. Narito Alam mo, ganito kasimple yan. Ang gusto nila mangyari, suspindihin o tanggalin yung sahod ni Bato at tanggalin din yung opisina ni Bato. Teka muna, ang paliwanag nila dito, nagagawa naman ng opisina ni Bato yung kanyang trabaho. Hindi ko pinagtatanggol si Bato ha. Kung mapapatunayan ninyo na talagang dapat at nasa batas na tanggalan ng sahod si Bato at dapat tanggalin siya bilang yung opisina niya, tanggalin bilang senador o tanggalin yung kanyang opisina, okay lang yun, walang problema. Basta patas tayo, hindi kayo double standard. Kung gagawin nyo kay Bato, gawin nyo rin sa iba. Kung irereklamo nyo si Bato, gawin nyo rin dun sa iba. Ang problema kasi dito, lagi silang nakatingin lang dun sa mga Duterte. Alam naman natin yung ginagawa nito mga ito. Kung ang gagawa ba nito ay kaalyado nila, gagawin nila, irereklamo nila, dapat uunawain nyo yung sitwasyon. Si Bato ay may danger na kuhanin ng ICC. Hindi nyo ba alam, obligasyon niya ng pamahalaan na protektahan ang Senado o kahit sinong member o kahit sinong Pilipino na hindi pwedeng bitbitin ng ICC basta-basta. Kaya lang, ginawa kay PRRD. It means, pwedeng gawin kay Bato. Bibitbitin lang si Bato, hindi dadaan sa korte natin, hindi dadaan sa due process, bibitbitin lang sa eroplano. So kung dapat nag-iisip ng tama itong Magno ba ito, dapat nakikita niya may problema talaga tayo sa gobyerno. Instead of being judgmental kay Bato at kay Bato lang o sa mga Duterte allied senators lang, dapat iniintindi niya
Teka muna, may responsibilidad ng gobyerno. May parte ang gobyerno dito. Hindi tayo dapat nagbibigay ng mga basta-basta na kapwa nating Pilipino dahil kalaban natin sa politika. Di ba? Manindigan naman kayo para sa Pilipino. Hindi na po ito tungkol sa kalabang ka ba namin o hindi. Ito dapat sinusunod. Isa ka pa, Magno, na dapat nagsasabi, Magno nga kung hindi ko kilala to na nagsasabi na dapat sinusunod ang batas ng Pilipinas. Kaya lang hindi na nasusunod yung due process Nauunawaan nyo ba? Ako, hindi ko sinasabing tama si Bato. Pero kung ako rin siguro yung senador at gaganituhin, baka gawin ko rin yung ginawa ni Bato Baka din. Hindi ko sure. Hindi naman ako magiging senador. Ang punto ko lang dito, wag tayo masyadong judgmental pagkalaban natin sa politika. Nakikita nyo naman na yung pagkidnap kay PRRD, politikang politika lang di ba? Aminin nyo man sa sarili nyo o hindi, pinulitika ninyo si PRRD ginamit ang ICC.